Welcome sa Deem Gadget PH. Straight na tayo sa video na ito. I-review nga po natin si iPhone 13 Pro Max para sa year 2024. Bakit nga ba sulit ang pera mo dito? Pag-usapan natin yan. Release si 13 Pro Max ng September 2021. Sabay lang sila ng 13 Pro at right now, 2 years old na sila. Kahit 2024 na, wala akong nakikitang problema na kakaharapin sa iPhone na ito. Kung gusto mo ng overall pang malakasan na phone, nandito na ata sa kanya. Lalo na yung presyo niya kung i-compare mo ito sa 14 at 15 units. Let's talk about the physical build. Nung first time ko nahawakan si 13 Pro Max, bukod sa nalakihan ako at nabigatan sa kanya, lahat na ng mga past generation na iPhones na na-review na natin, parang walang binatbat sa build quality nito. Ito yung uri ng phone na kapag binili mo, dapat bibili ka rin ng high quality na casing kasi nakakatakot pag nagalusan. Sabi ko nga, mabigat ito dahil isa nga po itong Pro Max version ng 13. Meaning to say, ito ang pinakamalaki sa 13 generation. May bigat itong 240 grams na sinundan niya ni 13 Pro Max dahil may 203 grams lang yon. So kung galing ka sa 11 Pro Max at 12 Pro Max, mas mabigat na ito. Although magkaiba sila ng bigat, pagdating naman sa physical build, parehas lang sila. Sa 13 Pro Max ay naka stainless steel frame pa rin, so super boxy nito kasi pwede mo siya matayo sa isang flat na surface. Naka-textured matte glass na rin ang likod nito at syempre naka-ceramic shield na rin ang harap. So sa build pa rin niya, talagang masasabi natin na matibay pa rin ito. Gold variant din pala ang hawak natin ngayon dito. Ang hindi ko lang naman talaga trip sa ganitong build is yung lapitin ng smudges at fingerprints yung framing nito. Pero ayun nga, ang sagot lang naman dyan is bilhan mo lang ito ng casing. So this 2024, yung appearance pa rin ito is super modern and pasok na pasok pa rin sa mga taste ng generation ngayon. At hindi rin naman talaga nagkakalayo ang build quality nito sa mga latest unit tulad ng 14 and 15. Tara, pag-usapan naman natin ang malapad na display nito. Si 13 Pro Max ay naka Super Retina XDR OLED display with 6.7 inches. Again, this kind of size ng phone and display ay way bigger compare sa mga average na phone. At para sa kamay ko, malaki talaga siya. Pero sa display nga nito, bibigyan ka nito ng great viewing experience if mahilig ka manood ng mga movies, videos sa internet, or pati sa paglalaro mo. Syempre in gaming, the more na mas malaki ang screen, mas nakikita mo ang lahat ng nangyayari sa laro mo. Naka 1200 nits max brightness pa rin ito, so kahit 2024 na, kita mo pa rin naman ang laman ng iPhone mo kahit gamitin mo ito sa labas. My favorite part here is meron nga po itong 120Hz ProMotion refresh rate at ang 120Hz ay nag-start sa 13 Pro at dito sa 13 Pro Max. Having a 120Hz give you a very smooth experience sa kahit anong gawin mo sa phone mo. Kahit mag-scroll ka lang dyan, talagang no problem dito. Or kahit maglaro ka ng mga high FPS games, mararamdaman mo yung accurate na galaw mismo ng character mo. Siguro ang medyo minimal concern lang ng ibang tao dito is yung notch nito kasi meron pa rin talaga. Pero para sa akin, hindi naman siya problema or big deal. Hindi rin naman siya magiging sagabal sa pag-gaming mo. And hindi rin naman siya pangit tignan kahit may notch pa ito. Sadyang may mga tao lang talaga na gusto na yung walang notch na cellphone or super late na lang na notch. Again, kahit 2024 na, wala kang problema sa ganda ng display nito. Sobrang color accurate and sharp ng mga videos or movies na panonoorin mo. Mapa 4K resolution pa man yan, talagang solid na solid pa rin. Okay pa ba pang multitask at pang gaming si 13 Pro Max? Syempre, oo naman. Dahil naka A15 Bionic chipset pa rin ito with 6GB of RAM. Sa taong 2024 ay talagang hindi pa rin problema sa mga apps ngayon. Alam nyo naman ang specs ng iPhone, diba? Ibang-iba siya sa mga Android. Kaya kayang-kaya pa rin ito ngayon ang max settings ng Mobile Legends at Call of Duty Mobile. Kung gagamitin mo ito more on multitask like mag-edit ka ng videos, pictures, din sasabayan mo pa ng paglalaro ng games, I think walang problema yan sa 13 Pro Max. Normal naman na iinit siya pero hindi na siya ganun kabilis uminit tulad ng mga all generation na iPhones na kapag masyadong heavy task na ang ginagawa mo, talagang iinit agad ito. Pero based on my experience sa paglalaro ko ng Mobile Legends, ang saya maglaro talaga sa malaki na screen. Super ganda ng graphics ng laro at sobrang smooth naman ang gameplay ko. Talagang damang-dama ko ang gigil ko sa paglalaro ko ng ML. Sa paglalaro ko naman ng Call of Duty Mobile, super saya ko rin kasi favorite ko itong Battle Royale. Kahit may mga part na maraming kaganapan like bakbakan, barilan, hindi niya ako binigo at hindi niya ako binigyan ng kahit saglit na FPS drop. So kung talagang mahilig kayo mag-COD M, kitang-kita nyo pa rin yung kalaban kahit na malayo.
Kaya kung babalakin nyo siya gamitin as your gaming phone, kayang-kaya niya yung mga max settings ng laro natin. Pero syempre, mas maganda pa rin na iset natin ito ng sa mid settings lang or yung sa gitna lang. Para naman mas matagal natin ito magagamit at mas healthy siya sa phone natin. Pagdating naman sa storage, para lang sa kaalaman ng lahat, dito rin po first inintroduce ang 1TB na storage space sa iPhone. Syempre, ang pinaka-basic or simpleng advice if gusto mo magamit yung iPhone mo ng mas matagal pa, sabihin natin 2 to 5 years, mas maganda na mas malaki na ang storage na bilhin mo. Pagdating naman sa latest iOS 17 update, super tagal pa nito mawala sa market. As in, pasok na pasok pa rin siya sa latest iOS 17 update. Again, I advise na if ito yung first time na bibili ka ng iPhone mo or galing ka sa mga old generation ng iPhone like iPhone 8, 10, tapos gusto mo mag-upgrade or mag-swap ng iPhone mo pero hindi mo pa afford si 14 and 15, i-grab mo pa rin itong si 13 Pro Max dahil legit na damang-damo mo pa din ang lakas nito. Kung yung mga sikat nga na games kayang-kaya pa rin ito paano pa yung mga basic tasks mo lang? Yung tamang scroll ka lang sa internet or tamang nood ka lang ng mga short videos. Battery and power naman ang pag-uusapan sa phone na ito. Real talk this 2024, makunat pa rin ang battery nito. At tatagal pa rin ito ng isang buong araw kahit second hand pa ang bilhin mo. Meron itong 4,352 mAh na sa ganyang level, tatagal pa rin ito ng isang buong araw kahit gamitin mo ng gamitin. Pero again, depende ito sa battery health ng bibilhin mo. Pero if makakahanap ka ng 85% to 90% pataas, mas maganda ito. Kung titignan mo din sa buong 13 series, si Pro Max ang hindi naman talaga tinipid sa battery. Talagang kung pakunatan ng usapan, hindi ka mapapahiya dito. Based nga sa article na ito, kaya nitong tumagal ng 10 hours and 23 minutes sa video streaming, 18 hours and 52 minutes naman sa web browsing at 10 hours and 29 minutes naman sa 3D gaming. At kung titignan nyo ang buong graph, si 13 Pro Max lang naman ang makikita nyo talaga dito na halimaw para sa 2024. Pag-usapan naman natin ang price niya. Alam ko na kahit 2024 na at nilabas na si iPhone 15, meron pa rin sa inyo ang hindi afford ang price nito. Dahil as of this moment, mataas pa rin ito sa mga pangkaraniwan. Pero dito nga siguro nag-take advantage si 13 Pro Max dahil ang price nito ay mas makamasa na. If gusto nyo talaga ng isang Pro Max na iPhone, go for 13 Pro Max na dahil wala rin naman halos difference ito sa mga latest na iPhone. Kung meron man, super late lang at hindi pa ganun karamdam na adjustment. Sa store namin meron lang kaming 128GB, 256GB at 512GB. Sa 128GB ay 47,000, sa 256 naman is 50,500 at sa 512 naman ay 55,000. Yung price na yan ay pwedeng magbago pa anytime dahil hindi po yan fix. Pa-like na lang po and pa-follow ng FB page namin dahil dito po kami nagpo-post ng aming latest prices. Kung habol nyo naman sa phone ay magandang camera, I think tamang desisyon na naman na piliin mo si 13 Pro Max. Kung gusto mo mag-upgrade ng quality ng pictures and videos mo, go for this phone. This is a 12 megapixel party dahil lahat ng lenses nito ay naka 12 megapixel. The main camera, ultra-wide camera, and the telephoto camera. Isama na rin natin ang selfie camera nito. Pansin ko rin na super laki ng camera lenses nito to the point na parang naka-pop up na siya tignan. At kapag pinatong mo sa isang patag na surface, talagang napaka-angat na ng likod nito. Well, camera performance wise, wala kang problema kahit paata anong taon ang dumating. Dahil sobrang linaw pa rin at sobrang color accurate ang mga kuha mo dito. Ito yung gusto ko sa iPhone yung kung ano man yung actual na color niya sa mata natin, ganun din siya sa camera. Hindi siya tulad ng ibang Android phone na masyadong mataas na yung saturation or yung contrast. Dito grabe, kahit 3 lens na ang gamitin mo, talagang hindi ka nito bibiguin. Kung mahilig ka lang mag-take ng photos for social media or nagpa-practice ka for photography at hindi mo pa afford na bumili ng mga mirrorless camera or DSLR camera, maganda itong alternative. Dahil sa super high quality ng lens ito, para ka na rin gumagamit ng isang legit na camera. Tsaka yung 1.5 aperture ng wide lens, grabe yung bokeh or yung blurred effect sa likod. Dahil sobrang natural lang. Hindi siya tulad ng ibang phone na obvious yung pagkapilit ng bokeh niya. And add na rin natin yung telephoto lens nito is sobrang tindi. To the point na nakikita mo yung mga maliliit na details sa subject na pinipicturan mo. Para ka lang merong magnifying glass. As in super zoom at linaw talaga. Sa pag-take naman ng videos, ganun din. Kung gusto mo ito pang vlog mo or pang take mo ng mga b-roll, kaya nito up to 4K resolution at 60 FPS, 1080p at 240 FPS naman sa slow mo. Syempre supported ito ng Dolby Vision at HDR video
recording. Lahat ng klase ng video pwede mo gawin dito bukod sa malinaw na siya, mataas pa ang quality nito. Dito nga rin po, first in-introduce ang cinematic mode wherein kung magtitake ka ng video, pwede mo lang basta itap ang subject na gusto mong bigyan ng focus at mag-blurred out na ang paligid nito. Pwede mo rin basta ilipat sa iba ang focus depende sa gusto mo. Ganun lang siya ka-smooth gawin. Also, dito rin po first in-introduce ang picture style mode kung saan para siyang filter pero may mga adjustment kang pwedeng gawin para iakma sa mood or vibe na gusto mong gawin sa picture. Kaya if nag-iisip ka pa rin if anong iPhone ba ang gusto mong bilhin para sa 2024 at ayaw mo lumagpas ng 56,000 na budget, lahat ng kailangan mo sa cellphone ay kaya na sigurong ibigay ni 13 Pro Max. So guys, please comment iPhone 13 series overall review para i-review na natin sabay-sabay sa next video si iPhone 13, 13 Pro at si 13 Pro Max. Merry Christmas and Happy New Year sa inyong lahat. Thanks for watching Deem Gadget PH.